Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! Matatag Curriculum, GMRC, Grade 1, Quarter 3, Week 2. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Pamantayang pangnilalaman, natututuhan ng mag-aaral ang pag-unawa sa mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan na dapat sundin ng mga bata. Pamantayan sa pagganap, na isasagawa ng mag-aaral ang mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan na dapat sundin ng mga bata bilang tanda ng pagiging magalang. Kasanayang pampagkatuto, na ipakikita ang pagiging magalang sa pamamagitan ng pagtalima sa mga tagubilin at alituntunin ng puok dalanginan. A. Nakapaglalarawan ng mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. B. Napatutunayan na ang mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan na dapat sundin ng mga bata ay magsasanay sa kanilang mabuting gawin ng pagsamba. At C. Na ilalapat ang mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Simulan na natin mga bata. Day 1. Nakakikilala ng iba't ibang wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, nagpapakita ba ito ng wastong paraan ng paggalang? Dapat bang gawin natin ito sa ating buhay? Magaling! Ngayon naman ay pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang masasabi ninyo sa mga larawan? Bakit pumupunta ang mga tao sa puok na ito? Ano ang ginagawa ng mga taong pumupunta sa puok na nakita ninyo? At pang-apat, kayo ba ay pumupunta sa puok na ito? Magaling! Ang mga nakita ninyong larawan ay ang iba't ibang puok dalanginan. Mga bata, dapat nakakikilala tayo ng iba't ibang wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan bilang pagbigay respeto dito. Mga bata, batay sa mga larawan ng iba't ibang puok dalanginan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, maaari mo bang tukuyin sa mga larawan ang puok dalanginan na pinupuntahan mo? Pangalawa, anong ginagawa mo bago kayo pumunta ng pamilya mo sa puok dalanginan? Pangatlo, ano ang ginagawa ninyo bago kayo pumasok sa loob ng puok dalanginan? Pang-apat,
Ano ang ginagawa ninyo pag kayo ay nasa loob at habang may seremonya sa Puok Dalanginan? At panglima, ano ang ginagawa ninyo pagkatapos ng seremonya sa Puok Dalanginan? Magaling mga bata! Ating talakayin ang mga wastong kilos sa loob at labas ng Puok Dalanginan. Dapat bang kumilos ng wasto kapag nasa Puok Dalanginan? Ano-ano ang ginagawa kapag nasa labas at loob ng Puok Dalanginan? Ngayon ay ating alamin ang mga wastong kilos sa Puok Dalanginan. Una, maging tahimik sa lahat ng bahay dalanginan lalo na kung may mga nagdarasal. Banal na pagdiriwang o misa dito. Pangalawa, pagtanggap sa bawat isa bilang kaibigan at paggalang sa kanilang kasuotan, kilos at mga gawaing pansimbahan. Pangatlo, respetuhin ang pinaniniwalaan ng kapwa at huwag makipagtalo tungkol dito. Tandaan na tayo ay dapat nakakikilala ng iba't ibang wastong kilos sa loob at labas ng Puok Dalanginan. Ngayon ay pagmasdan ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ano ang ginagawa nila sa loob at labas ng Puok Dalanginan? Wasto ba ang kanilang ginagawa sa loob at labas ng Puok Dalanginan? Magaling mga bata! Ngayon naman ay isulat ang check kung wasto ang kilos na ipinapakita ng larawan at X kung hindi. Ang sagot sa unang larawan ay tama, sapagkat sila ay taimtim na nananalangin. Pangalawang larawan. Ang sagot ay mali, sapagkat mali na maglaro sa loob ng Puok Dalanginan. Pangatlong larawan. Ang sagot ay mali, sapagkat mali na matulog sa loob ng Puok Dalanginan. Pang-apat na larawan. Ang sagot ay check, sapagkat tama na umawit ng papuri sa Diyos. Panglimang larawan. Ang sagot ay X sapagkat mali na kung ano-ano ang ginagawa o naglalaro sa loob ng Puok Dalanginan. Magaling mga bata! Ito ang mga wastong pamamaraan na maaari nating gawin kapag nasa Puok Dalanginan. Lahat tayo ay maging magalang sa labas at loob ng Puok Dalanginan. Ngayon ay kulayan ang wastong pagkilos sa silid dalanginan.
Day 2. Napatutunayan na ang wastong pagkilos sa loob at labas ng puok dalanginan ay isang mabuting gawin na dapat sundin ng mga bata. Alin sa dalawang larawan ang inyong kinulayan? Maaari nyo bang ibahagi? Magaling! Alin sa dalawang larawan ang nagpapakita ng wastong kilos at hindi wastong pagkilos? Dapat ba silang tularan? Bakit? Magaling! Mga bata, ang paggamit ng wastong pagkilos sa loob at labas ng puok dalanginan ay dapat kasanayan natin sa pamamagitan ng paglalarawan ng mabuting gawin ng pagsamba. Handa na ba kayong ilarawan ang mabuting gawin ng pagsamba? Magaling mga bata! Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Narito ang panuto. Pumunta sa hanay A kung ang sitwasyon ay tumutukoy sa tamang kilos o gawi sa labas at loob ng puok dalanginan, at hanay B kung hindi. Simulan na natin. Una, makinig ng mabuti habang may nagsesermon sa puok dalanginan. Pangalawa, umupo ng maayos kapag nasa loob ng puok dalanginan. Pangatlo, kumanta ng napakalakas habang nasa misa. Pang-apat, magtinda ng mga gamit sa loob ng puok dalanginan. At pang-lima, sumagot gamit ang tamang boses sa mga tanong ng pari sa panahon ng misa. Magaling mga bata! Ating talakayin ang mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Mga bata, ang paggamit ng wastong pagkilos sa loob at labas ng puok dalanginan ay dapat kasanayan natin sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting gawi ng pagsamba. Ngayon, ano ang ginagawa mo kapag ikaw ay nasa puok dalanginan? Gaano mo kadalas gawin ang pagkilos na binanggit mo? Bakit? Magaling! Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Tama ba ang kanilang ikinikilos sa puok dalanginan? Dapat ba silang tularan? Bakit? Magaling! Ngayon ay pagmasdan muli ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Mga bata, tama ba ang kanilang ginagawa sa puok dalanginan? Ginagawa mo ba ito? Dapat bang tularan ang kanilang ginagawa? Bakit kaya? Magaling! Ngayon ay kumuha ng kapareha at sagutin ang mga tanong.
Isulat ang tama kung wasto at mali kung hindi. Una, palipat-lipat ng upuan habang nananalangin ang mga kasama sa puok dalanginan. Pangalawa, ang paggamit ng cellphone. Pangatlo, ang yumuko bilang paggalang sa kapwa. Ngayon naman ay bilugan ang tamang pangungusap na naglalarawan ng wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Day 3. Na ipapakita ang mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Ngayon, narito ang sagot sa ating takdang aralin kahapon. Magaling mga bata! Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Dapat bang tularan ang nasa larawan? Isulat ang oo kung dapat tularan ang kilos at hindi kung ito ay hindi dapat tularan ang pagkilos sa loob ng puok dalanginan. Magaling! Ngayon naman ay tukuyin ang mga sumusunod na pahayag kung nagpapakita ng wasto na kilos o gawi sa puok dalanginan o hindi. Magaling mga bata! Ating talakayin ang mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Mga bata, ang pagpapakita ng wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan ay simbolo ng pagrespeto at paggalang sa kapwa. Ngayon, kaya niyo bang gawin ito? Magaling! Ngayon naman ay bigay ang iyong magiging reaksyon sa bawat pahayag. Una, hindi nakikinig si Sisa habang may nagsesermon na pari. Ano ang maipapayo mo kay Sisa? Pangalawa, kumakain ang bunso mong kapatid habang nasa loob ng puok dalanginan. Ano ang maipapayo mo sa kanya? At pangatlo, naglalaro sa cellphone si Ramon habang may misa. Ano ang maipapayo mo sa kanya? Magaling! Ngayon ay magkakaroon tayo ng isang gawain. Narito ang mga panuto. Kumuha ng kapareha ang mga bata. Ipakikita ng guro ang mga wastong kilos sa loob ng puok dalanginan. Hilingin sa mga bata na ipakita ang aksyon kasama ang kapareha. Narito ang mga larawan. Magaling!
Ngayon naman ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Narito ang mga panuto. Una, ipapakita ng guro sa pamamagitan ng mga aksyon ang mga sumusunod na pangungusap. Pangalawa, itanong kung wasto o hindi wasto ang kilos. Pangatlo, kapag ang kilos ay hindi wasto, itanong sa mga bata kung ano ang nararapat. At pang-apat, ipakita ng mga bata ang tamang pagkilos. Narito ang mga pangungusap. Huwag gumamit ng cellphone habang nasa loob ng puok dalanginan. Kumakain habang nakikinig sa seremonya. Yumuko bilang tanda ng paggalang. Ipakita ang pagrespeto sa mga kasamahan sa simbahan. Magaling! Lahat ba tayo ay nakagagawa ng tamang kilos pag tayo ay pumunta sa puok dalanginan? Ang ating mga nagagawang wastong kilos sa puok dalanginan ay sumisimbolo na mayroon tayong respeto at paggalang. Kailangang panatilihin ang mga ito tungo sa maayos na pagkikipagkapwa. Ngayon naman ay iguhit ang wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Day 4. Nasusuri ang wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Cell or self-management or self-discipline. Ngayon ay maglaro tayo. Handa na ba kayo? Tayo ay magkakaroon ng isang role-playing. Una, humikayat ng mga bata at ipakita ang mga wastong kilos sa loob ng puok dalanginan. At pangalawa, hulaan ang mga naipapakitang aksyon ng mga tinawag na bata. Magaling! Ginagawa ba ninyo ang wastong kilos sa puok dalanginan? Ngayon naman na itaas ang kamay kung ginagawa ang mga sumusunod. Una, pagpapanatiling malinis ang loob at labas ng puok dalanginan. Pangalawa, pagsuot ng tamang damit. Pangatlo, pagdating ng tamang oras. Pang-apat, isarado ang tunog ng mga cellphone. Pang-lima, yumuko bilang tanda ng paggalang sa tamang panahon. Pang-anim, makipagkamay o batiin ng ngiti ang mga nasa paligid. Pang-pito, pagkanta tuwing nananalangin. Pang-walo, ang pakikinig sa seremonya. At pang-siyam, panatilihing malinis ang upuan bago umalis. Magaling mga bata! Narito naman ang ilang wastong gawain sa loob at labas ng puok dalanginan. Pagpapanatiling malinis ang loob at labas ng puok dalanginan. Pagsuot ng tamang damit o kasuotan. Pagdating sa tamang oras. Isarado ang tunog ng mga cellphone.
Yumuko bilang tanda ng paggalang. Hindi pagkain o pag-inom sa loob ng puok dalanginan. Pagkanta tuwing nananalangin. Ang pakikinig sa seremonya. At panatilihing malinis ang upuan bago umalis. Ating talakayin ang mga wastong kilos sa loob at labas ng puok dalanginan. Itaas ang kamay kung kayo ay umaayon sa wastong kilos sa labas at loob ng puok dalanginan. At mag-bu kung hindi wasto. Magaling! Ngayon ay kumuha ng kapareha ang mga bata. Hilingin sa mga bata na magbanggit ng isang wastong kilos na nagagawa sa puok dalanginan at isang wastong kilos na gusto niyang pagyamanin. Magaling! Ngayon ay lagyan ng check ang naaangkop na kahon batay sa karanasan sa puok dalanginan. Magaling! Mga bata, dapat bang panatilihin ang mga tamang kilos o gawi sa loob at labas ng puok dalanginan? Ngayon ay lagyan muli ng check ang naaangkop na kahon batay sa karanasan sa puok dalanginan. Balikan ang talaan na natapos. Pumili ng 3 wastong kilos na palagi ang nagagawa at kopyahin sa linya at pumili ng isang gustong pagyamanin. Day 5. Unang lagumang pagsusulit sa Good Manners and Right Conduct or GMRC1. Mahusay mga bata. End of week 2. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!